Okay, pag-usapan nga natin yung pangamba ng mga kababayan natin na sinasabi nila na baka mapasama sila sa mass deportation, mapasama sila sa mga iba't ibang programa ng United States na baka daw ipa-deport sila barang araw at kahit na meron silang mga status, kahit na meron silang kumbaga pag hindi ka permanent resident o kaya naman hindi ka citizen ay ipapasama ka ng US, parang gano'n. Yun yung mga pangamba ng kababayan natin na gusto nating linawin ngayon, ano? Kasi marami talaga sa mga kababayan natin ang personally lumalapit sa atin. Kanina lang ay may nakausap ako dito sa Walmart at nangangamba na pagdating ng panahon baka daw, sabi niya, Kuya Rod, baka wala na akong pag-asa kasi yung binabalita sa YouTube na na mass deportation kasama daw ang mga estudyante. Sabi ko naman, nagkamot na lang po ako ng ulo dahil ganun ba? Sabi ko at binigyan ko siya ng mga link para basahin niya at para nang sa ganun ay malinawan yung kanyang kaisipan with regards to this message na nababasa at napapanood niya sa YouTube at malaki yung impluensya ng YouTube talaga in terms of news o sa ulat sa kasalukuyan, ano? Well, with regards to mass deportation, hindi ko alam kung bakit ang dami-dami kasing sumasakay at ang dami-daming nag-uulat ng hindi naman tama yung information na ibinigay. Halimbawa, si Donald Trump na daw ang presidente at medyo i-deport na raw yung mga walang status, something like that, at yung mga estudyante nga dito sa Canada ay affected ng mga ganitong usapin, ano? So, yun yung pag-uusapan natin at linawin nga natin mabuti ito. Medyo hindi ako kumbinsido doon sa ilang mga nagbibigay ng information at pag-usapan po natin ito ngayon, ano? Pumasok ako ng sasakyan, nakala ko hindi mahangin dyan sa labas, pero dito sa loob, dito sa may forest area, walang hangin. Pero paglabas ko ng Trafalgar, napakalamig, iba yung hangin niya, parang matatanggal yung tenga ko. Well, anyway, let's go back to our topic, no? Sabi ko nga, hindi ako kumbinsido sa ilang nagsasabi na ayoko na kasing doon sa mga kababayan natin na personal na nagtanong sa atin. Ito na yung sagot ko dyan. Hindi ako kumbinsido talaga doon sa mga sinasabi ng ilan ng mga vlogger at sa ibang mga issue na tatanggalin na nga daw yung status. Hindi po ganon ang ibig sabihin yan, no? Well, let's say, dumating na nga si Trump at alam natin na kumbaga binigyan niya na ng diin doon sa kanyang pag-uusap na sa kanyang mga announcement na talagang magkakaroon nga ng mass deportation at medyo nangamba ang gobyerno ng Canada in terms of dun sa effect o dun sa wave nito at ano ang mangyayari, no? So alam natin na may history kasi ang United States at ang mga southern American countries katulad ng Mexico, Guatemala, Peru, Bolivia, name it, yung mga southern countries na kung saan gusto nilang pumunta ng Estados Unidos at alam natin, sabi nila na land of kumbaga opportunities and marami pang iba na gustong makarating sa United States. Lalong-lalo na nung first term ni Donald Trump na binakuran niya yung kanyang bansa ng mas matataas dahil marami nga ang pumapasok sa Estados Unidos na undocumented nga naman. Kaya sabi niya, lalong mahihirapan financially ang Estados Unidos kung papapasokin natin lahat. Tama nga naman yun, di po ba? And then bibigyan natin na sila ng asylum o kaya naman mag-apply silang refugee claimant, kumbaga. At yun ang pinaglalaban ni Donald Trump sa kasalukuyan. Ganun lang po yun. No, magkakaroon kasi talaga ng effect yung pagkakaroon ng maraming masyadong tao na kumbaga hindi naman nasala. Ganun din ang Canada, no? Ayaw din ng Canada na may pumapasok at wala namang documents. Ikaw nga sa bahay mo, hindi ba? Kapag pinasok ka ng isang tao at wala namang intention, hindi naman nakipag-usap sa'yo, wala man lang courtesy, ayaw mo yon, di ba? Parang ganon. So, ganun din ang Canada at ang Estados Unidos. Ngayon, in terms doon sa affected ang Canada dahil nga, so once na isinulong na talaga ng gobyerno ng Estados Unidos, marami ang madidisperse ngayon ng mga tao at yung iba nga, alam natin na open ang border ng Estados Unidos at ng Canada at papasok sila dito kung saan-saan sila lulusot at magiging problema yon ng Canada sa future. Alam natin yan at mag-a-apply sila ng asylum, refugee, claimant, and so on and so forth na pwede nilang i-apply dito. At magkakaroon ngayon ng biglaang pagtaas na naman
ng population ng Canada. Ngayon, ano ba yung effect doon sa mga kababayan natin na nandito na, no? Bibigyan ko kayo ng halimbawa, no? Nung nakaraan, may isang family na galing sa India, nag-visitors visa papunta ng Estados Unidos and then lumakad dito sa Manitoba during winter season at -31. Pinalakad sila. So yung recruitment agency o kaya naman yung nag-recruit sa kanila, hinayaan lang sila, no? Pati yung tao na nag-akay sa kanila na, oh, magandang Canada, something like that. So, lumakad sila, papunta dito sa Manitoba ngayon, papunta sila ng Winnipeg, pero inabutan sila ng talagang, mas matindi pa ngayon. Today is -31, no? Ayon sa ulat ay umaabot ng -35, 40 during that time kasi yung wind chill sa open air, sa open field, malamig talaga. How much more kung wala kang mga gear, hindi ka naman sapat, hindi ka naman sa handa. So yung buong family na yon ay namatay po dahil gusto nila makarating ng Canada. Ngayon, ang problema ng Canada, ganon ang mangyayari. Sa Quebec na lang, no? Nung sinabi na, pauwiin yung mga walang identification, walang status dito sa US. So nagtakbuhan yung mga walang status na yon papunta ng Canada, lalong-lalo na sa Quebec dahil ang Quebec ay kumbaga merong forest region diyan na pwedeng pasukin lang basta ng mga tao. So wala bang border patrol? Meron naman, pero siyempre sa lawak po ng Canada ano ba nila agad yan? Kahit sinong bansa, napakalawak ng Canada, napakalawak ng Amerika. Ngayon, sa mga nagsasabi na yung mga student, yung balikan natin, at mga iba't ibang status dito like work permit, kapag nawalan ka na ng work permit, sabi nila papadeport ka na raw. Intindihin po natin ang ibig sabihin ng deportation. So deportation, ibig sabihin po yan, if you don't have any necessary o kaya naman if you don't have any evidence that you have a status in one particular country, pwede po, maaari na ikaw ay pa-deport, no? Pero kayo ng mga estudyante, kayo ng mga workers, katulad natin, permanent resident workers, may mga status tayo, hindi tayo po pwedeng ipa-deport kasi tinanggap tayo ng ating second home, ang Canada, bilang mga tao na worker at may mga status, no? At maninirahan na dito sa Canada at makikipamuhay na dito sa Canada kung gusto mo man, no? Ngayon, ang problema natin dito, kung hindi ma-renew, sabi ng ilan, paano kung hindi na na-renew yung hindi na ako i-deport na talaga nila ako. Well, depende na po ngayon yan. If you find a job offer at makapagbibigay po ng LMIA, hindi nila kayo paalisin. Well, alam naman po natin yan na kapag nawalan ka ng status, you have to go back to your home country. Kahit ng mga Filipino na nagtatrabaho dito, alam po natin yan. If you're a student o kaya naman if you are international workers, federal, temporary workers, seasonal or not, kapag nawalan po tayo ng status, automatic po yan, babalik po tayo sa home country natin. It's better na bumalik na lang tayo kaysa sa pilitan na i-deport tayo. Yun po ang ibig sabihin yan. So kapag bumalik po tayo with courtesy sa gobyerno ng Canada, alisin muna kami, hanap ulit kami trabaho, and then kapag nakahanap ulit kami trabaho, babalik kami ulit dyan sa Canada para magtrabaho. Wala kayong sasagutin na matinding tanong na, bakit kayo bakit kayo na-deport? Sa papers namin kasi documented kayo dito as a deported people. Mas mahirap po yun kasi baka iban ka pa ng Canada o ng kahit na anong bansa kapag gano'n ang status mo. So, ang ibig lang pong sabihin dito, if you have the status, wag po kayong mag-alala. Just humanap po tayo ng way o ng mga stream, maraming stream, sasabihin nyo naman, Kuya Rod, madaling sabihin pero mahirap naman talagang gawin. Opo, pero ibig sabihin, as long as you have the status, may pag-asa at may pag-asa pa rin po kayo, no? Kaya nga sabi ko dun sa atin na estudyante kanina, na nakakwentuhan ko sa Walmart, sabi ko, ano ba yung status mo na ngayon kako dun sa sa school? Makapag-a-apply na ako ng
PGWP, postgraduate work permits. O yun naman pala ate, so hindi ka madideport. Yun lang po ang ibig sabihin yan. Ibang-iba kasi yung tunog ng madideport na mga estudyante, madideport na yung mga walang status, siyempre, yung mga international workers, federal workers, o kaya naman yung international temporary foreign workers. Iba kasi yun doon sa talagang nangyayari doon sa sistema, no? So kayo po na mga nag-aalala with regards to your status, i-maintain nyo po muna yung status ninyo para po nang sa ganon, ibig sabihin pag maglalapse yung status nyo, student o kaya naman temporary foreign workers, baka pwedeng mabigyan pa kayo ng isang pagkakataon. So it's not the end. Hindi ko mo sinabi ng Amerika na i-deport, hindi ko mo sinabi ng Canada na i-deport yung mga ganito. Kasama na kayo doon. Hindi po ganoon ibig sabihin. Yun lang pong mga walang status, no? Yun ang ibig sabihin nila. Kasi, halimbawa, yung mga nanggaling ng South America, pumunta ng Estados Unidos, and then nag-cross border, and then pinapasok naman, pero wala silang document. For humanitarian reason, talaga, tatanggapin mo sila. Pero it doesn't mean na talagang bibigyan mo sila agad ng status, no? Iba po ang ibig sabihin nun, kumbaga doon sa tinatawag nating refugee claimant. So sa refugee claimant, pwede sila mag-apply, but doon sa status nyo kasi, ibang-iba, no? Wala silang status nung dumating sila dito. Kayo po, mayroon kayong status. So lumabas kayo ng may courtesy sa gobyerno ng Canada, sa CIC, magpaalam kayo, and then go home, then hanap ng trabaho, baka sa susunod mayroon. Ganun po ang ibig sabihin nun. Hindi ko mo sinabi ng Canada na, problema ito kasi ang Canada na-declare na, problema ito kasi nag-declare ang Estados Unidos na magmamas deportation. Hindi po ganun ang sinabi ng Canada, kundi yung mga walang status. Ganun din po ang Estados Unidos, no? So, doon sa mga nangangamba na mga kababayan natin, let us pray na magkaroon ng, kumbaga, linaw, yung mas malawak o mas madagdagan pa yung permanent residency status o kaya naman magkaroon ng programa na kung saan kayo ay mabibigyan ng extension doon sa inyong mga status, no? Halimbawa yung postgraduate, no? Mabigyan kayo agad ng work permit and then soon ay apply ninyo for permanent residency. Sa mga temporary foreign workers naman ay humanap kayo, no? Halimbawa mag-i-end na, kausapin ninyo ng masinsinan yung mga employer niyo if they are able to give you a labor market impact assessment and job offer letter in the future. Halimbawa kung sabi nila hindi namin kaya at ganito, so it's time na magpaalam ka sa kanila, pwede ba ako, tulungan niyo ako na magkapaghanap ng ibang trabaho so I won't be able to go in the process of going back home, no? So kausapin ninyo sila, no? Marami tayong mga kinakounsel na ganito ng mga kababayan natin na medyo namang problema, pero sabi ko nga sa kanila, mas maigi na kausapin mo ang employer mo, baka naman mabigyan ng pamamaraan kahit na ma-extend yung inyong work permit, no? Ang problema nga Kuya Rod, wala ngang maibigay ang gobyerno ng Canada, no? Meron kasing tinatawag na implied status, no? Sa implied status, nawalan ka ngayon, hindi automatic na sinasabi ng Canada na, umuwi ka na agad. Hindi naman ganun. Halimbawa, nandito ka ngayon, nawalan ka ng work permit status, and then in-apply naman ng, let's say, employer mo, implied status yun. So, hinihintay mo lang. Hindi ka nga lang pwedeng magtrabaho, but inaasikaso until such time na mabigyan ka ng renewal, parang ganun. Po ang ibig sabihin yan. So, marami sa mga kababayan natin ng gano'n ang nangyari, pero awa ng Diyos, yung iba naman ay nakakuha ng kanilang permanent residency. So, tsaga-tsagain lang po natin, yung mga bagay na gano'n. Pero wag po kayong maniniwala agad na kung work permit kayo, kung international student kayo, madideport na agad kayo. No way! Kasi may status pa po kayo dito sa Canada. So yung ripple effect kasi ng Estados Unidos, talagang napupunta sa Canada yan, no? Kasi nga, alam natin na nagbawas ng permanent residency application o kaya naman ang tatanggapin ang Government of Canada. So, na kami? Mangangamba talaga kayo mga kababayan natin. Lahat tayo mangangamba, no? Pero it doesn't mean na may deportation, ikaw kasama ka na. As long as you have the status, yun naman po ang ibig sabihin niyan. Kasi sila po ay, ang gagawin, parang ang sinasabi sa mga ulat, no, ang parang sinasabi nila ay, yung mga walang status, yun muna.
unahin yung mga yon na i-process ang papers and then pauwiin ng both Government of Canada and ng Estados Unidos. Parang ganun. Siyempre, undocumented sila eh. Maaabuso kasi sila, no, kung wala silang papers, no. May tendency, no, na maabuso sila pagka ganon, na hindi sila bayaran sa sahod. Oh, wala ka namang sasabihin ko dun. Wala kang status. O di siyempre, ikaw naman, gusto mo buhay, gusto mo lang kumain. No, yun ang iniiwasan ng Government of Canada and of course ng United States na mangyari in the future, no? So for safety pa rin, for humanitarian sake reason ang kung bakit gagawin yon, no? Hindi lang ito yung unang beses, maraming beses na may naipa-deport, Pilipino man o hindi, may mga naipa-deport na because they lost their status, no? So ganun lang po ang ibig sabihin niyan, no? So kayong mangangamba na kung sinabi ng isang vlogger na lahat na ipapa-deport. Tawa ako dun eh. Hindi ko alam. Bahala na po kayo kung sinong isa-search nyo doon. So dapat po mag-research din po talaga tayo para sa ganun hindi tayo nangangamba palagi. So I hope po medyo nalinawan tayo doon sa usapin ng deportation dito sa Canada, na lalong-lalo na at unang-una yung mga walang status ang tinitignan muna dito, at ang pinaglalaban naman ng ibang mga grupo ay bigyan sila ng status para sa ganon ay makatulong din sa status ng mga tao na yon na walang status, at syempre later on makipagtrabaho din dito sa Canada at mabigyan din ng syempre ng pagkakataon na mabuhay dito sa Canada at manirahan na dito sa Canada. So hindi naman yung walang puso ang gobyerno. May puso ang gobyerno ng Canada, no? May puso ang gobyerno ng Estados Unidos. Pero sabi nga natin, ang batas ay batas. Ang batas ay may ngipin, no? Kakagat at kakagat ang batas. So ganun lang po ang ibig sabihin natin yan. So bihira naman sa mga kababayan natin yung nagkaroon ng deportation. It's because nawala ng status, Yun nga ang kaya naman sa atin, kapag nawalan tayo, uwi tayo, apply, and then tatanggapin ulit tayo, and then trabaho ulit. Parang ganon, no? And then hanggang sa makuha na natin yung gusto natin o yung pinapanalangin natin sa buhay bilang permanent resident o kaya naman ay maging citizen ng Canada. So maraming salamat po at kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Hanggang sa muli po, paalam.